Dito pala sa accelerator drain, mayroon tayo ditong kumbaga limitasyon. Kaya tayo ay may tinatawag na RPM, yung revolution per minute. So, kapag patag, ang ating nire-recommend na RPM, kapag nagpapalit ka ng gear, at least nasa 2,000 RPM lang, no? Minsan nga, kapag medyo may boilo ka, kahit nasa 1.5, pwede ka na magpalit. Kasi yung pag-a-accelerator kasi din, sa totoo lang, minsan nakakatulong talaga yan sa consumption ng ating gasolina. Halimbawa, ikaw ay nagpapalit ng gear, tapos kung magpalit ka nasa 3,000 bago ka nagpapalit. Siyempre, the more na ginagalit mo na sobra ang makina mo bago ka nagpapalit, the more din na ang consumption ng gasolina mo tumataas. Tapos, bukod sa RPM, tinatawag tayong speedometer, siyempre, ito pwede mo rin yung pagbasihan sa pagpalit ng gear drain. Halimbawa, 0 to 20, dapat naka second gear ka na. 20 to 30 to 35, dapat naka third gear ka na. 35 to 45, naka fourth gear ka na. So si fourth gear, kaya na niyan tumakbo ng more than 60. No? Pero syempre, kaya tayo may fifth gear, yun nga, sa consumption pa rin, mayroon pa rin epekto yun. Kung alam mo, tumatakbo ka na ng 60, 70, 80, naka fourth gear ka pa rin, syempre, ganun, palakas din yung gasolina mo doon. So yun, ang timing of changing of gear. Alam mo, tumatakbo ka, nasa fourth gear ka. Ngayon, biglang bumagal yung nasa unahan mo. Siyempre, ang una-una mong gagawin nun, slow down. Pag sinabi kasing slow down, bitaw sa accelerator. Nakaabang ang paa kay brake. A-apply ka ngayon ng brake dahan-dahan. Babagsak ngayon ang speed mo. Nasa fourth gear ka ha. Saka ba, ka-apply mo ng brake, dumating ka sa point na ang speed mo ay 20 na lang. So, apak si clutch, ililipat mo ngayon ang gear mo sa second gear. No? Kasi hindi mo na kailangan idaan sa third gear. Kasi nga, ang speed niya ay pang second gear na lang. So, ang manual, sa pabagal, alam mo, bumagal ka, sa bababa ka rin ng gear, no? Yun yung mga akmang pagpapalit. Dito naman tayo, sa familiarization naman tayo ng gear stick. Katulad ng sabi ko, hindi yan papasok na kapag hindi mo inapakan si clutch. May mga pagkakataon minsan na kapag halimbawa naka-engage yan, tumatakbo ka, hindi mo inapakan si clutch, inalis mo siya, alam mo, nasa third gear, inalis mo. Maalis mo yon kahit hindi mo apakan si clutch. Hindi mo yan maililipat sa fourth gear kapag hindi mo inapakan si clutch. Yan. So, ganito ha, sa gear stick. Ang gear stick, yan ang format niya. First, second, third, fourth, fifth, reverse. So, apak si clutch all the way to flooring ha. Tapos, ang first gear, kabig papunta sa'yo, tulak pataas. Ganun lang din ang second gear. From first gear, pigilin mo lang siya, katapat lang siya ng second ng first gear. May pagkakataon na pag ganun mo, nasa first gear ka, naglipat ka ng second gear. Nalubayan mo siya, tapos na pag ganon. So, lagi naman dumadaan sa neutral. Huwag mo siyang hihilain pababa kung hindi mo siya kinakabig. Kasi second gear ang pupuntahan mo. Kasi dito kasi fourth gear yan. No? Yan. So, tandaan mo, ang may kabig yan, first, second, kabig papunta sa driver. Ang fifth at saka reverse, papunta naman sa pasahero. So, madalas dito nalilito yung mga baguhan. From second gear, paglagay sa neutral, kakabigin ng konti, ang pinapasok ay fifth gear. So, take note na kapag from second gear, lagay mo lang siya sa gitna, neutral, tulak mo lang pataas. Third gear na yon. Ganun lang din ang fourth gear. Yan. Tapos, reverse naman, may mga pagkakataon to na pag-apak mo lang clutch, parang hirap niyang ipasok. Bitawan mo lang, i-neutral mo lang, bitawan mo lang si clutch ulit. Ilubog mo lang ulit si clutch ng maganda, tapos lagay mo sa reverse. Okay ka na dito? Yes, po. Okay na. So, ito naman si handbrake. So, ganito ang proper ng mag-move. Alam mo, mag-move ka na sa isang manual. Ito yung proper, no? Apak sa brake, lubog mo si clutch, pasok si first gear, bago mo release si handbrake. Okay, so ngayon naman rin, ang pag-release naman kay handbrake, ito naman yung mga situational na nangyayari minsan kay handbrake.
Minsan, pag hinandbrake mo yan ng sobra-sobra, minsan, mahirap siyang ibaba. Kapag sobra yung, lalo na kapag naka-incline ka kasi, ang tendency na iisipin mo kagad doon, i-handbrake mo siya ng todo kasi naka-incline ka. So kapag ka naka-encounter ka ng ganyan at nahihirapan kang ibaba, ang technique dyan, hilain mo ng konti, pisilin mo para lumambot, tapos baba. Yan lang yung pagka nahirapan ka. Pero pag alam mo, normal naman din ng kalsada o pinarkingan mo, yung swabe lang na pag-handbrake. Para pag inirelease mo siya, hindi rin siya matigas. Tapos pagka naman galing ka ng takbo, syempre, make sure lagi na di ba, ang una mong gagawin nyo, pag titigil ka, syempre, brake. Neutral mo kagad, and then handbrake.